Magandang umaga mga ka-mercenary, shout out nga pala sa iyo, Rexen, Paghubasan, salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat mga solid na sumusuporta sa channel na ito. Ang nakaraan, dahil sa hamon ng ating bida sa Marquez na gawa nitong mapapayag ito sa kanyang gusto, kaya lang nakataya ngayon ang kanyang buong angkan sa pustahan na ito laban sa Marquez, kaya nararapat talagang matupad ito ng ating bida. Pagpapatuloy. Sa sandaling nagwakas ang kanilang pakikipag-usap sa Marquez ng Branford, si Ghislaine at ang kanyang mga kasamahan ay sumunod sa mayordomo upang harapin si Rosalind. Isang mabigat na pakiramdam ang bomb-alot sa paligid. Bawat sulok ng mansyon ay binabantayan ng mga sundalo, walang puwang na pinapalampas, na tila isang malinaw na mensahe na ang pagtakas ay isang panaginip lamang. Si Belinda, na hindi mapakali sa palingalinga, ay marahang hinayla ang manggas ni Ghislaine at Bamulong, ang tinig ay nanginginig sa kaba. Batang kamahalan, ano po ba ang iniisip ninyo? Paanong humantong tayo sa ganito? Ang bigla na lamang nilang pagdating, ang alok na gamutin ang karamdaman ng anak ng Marquez, at ang paghingi ng kapalit, ito ay isang panukalang walang katuturan, kahit sino pa ang tanungin. Sa bagay, palagi naman siyang ganito, bulong ni Belinda sa kanyang isipan. Pero ngayon, hindi biro ang ating kinakaharap. Binabangga niya ang pinakamakapangyarihang maharlika sa buong kaharian. May mga maharlika na hindi magdadalawang isip na kitilin ang buhay ng kanilang mga utusan dahil lamang sa isang maliit na pagkakamali. At habang tumataas ang kanilang kapangyarihan, lalo lamang silang nagiging malupit. Hindi ito katulad ng pakikipag-usap sa Magic Tower. Kahit paano, hindi basta-basta pumapatay ng maharlika ang mga salamangkero. At ang pinakamahalaga sa lahat, hindi tulad ng Magic Tower, hindi naman kailangan ng Marquez ng Branford ang tulong ni Ghislaine. Naging masyado akong kampante dahil naging maganda ang takbo ng lahat nitong mga nakaraang araw, napapikit si Belinda sa pagsisisi. Dahil sa sunod-sunod na tagumpay ni Ghislaine, nakalimutan niyang mag-ingat. Iyon ang naging problema. Dapat pala tinanong ko na siya kung ano ang balak niya bago pa kami pumunta rito para napigilan ko siya. Kinagat ni Belinda ang kanyang kuko, ang mga matay masamang nakatitig kay Ghislaine. Si Gillian naman ay nanatiling nakayuko, itinatago ang kanyang mga mata habang lihim na sinusuri ang mga posibleng daan para makatakas. Kung sakaling magiging masama ang takbo ng mga pangyayari, ipaalam ninyo agad sa akin. Ako na ang mangguna sa daan, mahinang sabi niya. Sa gitna ng pag-aalala ng lahat, isang ngiti lamang ang isinukli ni Ghislaine. Nang makita ang ngiting iyon na puno ng kumpiyansa, sabay-sabay silang napabuntong hininga. Gaya ng dati, wala na silang ibang magagawa kundi ang umasa na kahit paano'y magtatagumpay siya. Si Claude, sa kabilang banda, ay nagsimula ng bumuo ng isang plano. Kung magkakagipitan, gagawin niyang hostage ang anak ng Marquez. Kung ibabatay sa pagkatao ng Marquez, malamang hindi ito gagana, pero malay natin. Ang pundasyon ng kidnapping ay ang pagkalap ng impormasyon tungkol sa target. Sikat ang Marquez ng Branford kahit sa ibang kaharian na pinanggalingan ni Claude. Ngunit wala siyang gaanong alam tungkol sa anak nitong si Rosalind. Maingat na nagtanong si Claude sa mayordomo na naglalakad sa kanilang tabi. Paumanhin po, anong klaseng tao po ang binibini? Marahil ay hindi mo siya gaanong kilala dahil galing ka sa Hilaga. Dati, sikat na sikat siya rito sa kabisera. Saan po siya sikat? Itinikom ni Claude ang kanyang bibig, pilit na itinatago ang kaba. Sana naman hindi sa espada o mahika, dalangin niya. Mas magiging mahirap siyang kunin bilang hostage kung ganoon. Nagpatuloy ang mayordomo, at baka sa kanyang mukha ang lungkot. Mula pagkabata, likas na siyang matalino. Simula nang bumalik sa sariling pamilya ang yumaong Marquesa, ang binibini na mismo ang personal na namamahala sa lahat ng gawain sa sambahayan. Bukod po sa mga gawaing bahay, wala na po ba siyang ibang ginagawa? Kumunat ang noo ng mayordomo at matalas siyang sinaway. Ang lakas ng loob mong ituring na gawaing bahay lamang ang mga responsibilidad sa tahanan ng Marquez. Bilang isang punong tagapamahala ng isang lupain, hindi mo ba naiintindihan kung gaano kahirap pamunuan ang isang pamilyang maharlika? Pasensya na po, nahihiyang sabi ni Claude habang kinakamot ang ulo. Sinaman siya ng tingin ng mayordomo bago ito nagpatuloy. Bukod doon, siya rin ay nagtataguyod ng ilang mga organisasyon.
Buong pagmamalaki, sinimulang isa-isahin ng mayordomo kung gaano kahanga-hanga si Rosalyn. Kung ang aming binibini ang pag-uusapan, hindi maitago ng mga kasama ni Ghislaine ang kanilang pagkamangha habang nakikinig sa paliwanag ng mayordomo. Ang dami ng kanyang mga titulo ay halos hindi kapani-paniwala para sa iisang tao lamang. Patron ng Cardenio Textile Guild. Patron ng Cardenio Stonemasons Guild. Patron ng Cardenio Carpentry Guild. Patron ng Cardenio Sculptors Guild. Patron ng Cardenio Glasscrafts Guild. Patron ng Cardenio Natural Philosophy Association. Patron ng Cardenio Astronomy Association. Dating Vice-Presidente ng Gentlewomen's Reading Society. Dating Vice-Presidente ng Gentlewomen's Teethisting Society. At marami pang iba, mula sa agham, panitikan, sining, hanggang sa pilosopiya, ang kanyang impluwensya ay abot sa napakaraming larangan. Kahit ngayong may sakit, patuloy pa rin niyang pinupandohan at pinamamahalaan ang mga organisasyong ito. Nanatiling tikom ang bibig ni Claude, ang kanyang mga mata ay ligaw na gumagala. Kung gayon, ganoong klase pala ng tao ang gagamutan namin. Kapag pumalpak kami rito, tiyak na katapusan na naming lahat. Ang mayordomo, na tila marami pang gustong sabihin, ay nagpatuloy ng may sigla sa boses. At ang kanyang pagkatao, palagi siyang mahinahon, mabait sa lahat, at may pusong maawain at malambot. Kahit minsan, hindi siya nagsalita ng masakit. Isang pusong maawain, kamo. Mabuti naman kung ganoon. Tila nagliwanag ang mga mata ni Claude. Sa ganoong pag-uugali, may pagkakataon na patatawarin sila nito kahit magkamali pa sila. Siyempre, regular siyang nagbibigay ng mga pangangailangan sa mga kapos-palad sa kabisera. Kung hindi lang dahil sa kanyang sakit, mas marami pa sana siyang nagagawa ngayon. Sa puntong iyon, ang mga kasamahan ni Ghislaine ay tuluyan ng nabighani sa mga salita ng mayordomo. Tanging paghanga na lamang ang kanilang nararamdaman. Habang mas marami silang naririnig, mas lalo nilang napagtatanto kung gaano kadakila ang binibini. Ang kapangyarihan niya ay hindi nalalayo sa kanyang ama, ang Marquess ng Branford. Ngunit si Ghislaine ay nanatiling walang kibo, ang kanyang mukha ay hindi nagbago, na para bang alam na niya ang lahat ng ito. Hindi, mas tamang sabihin para siyang walang pakialam. Tila hindi man lang siya nakikinig sa mga sinasabi ng mayordomo. Napatingin si Claude sa kanya at napabuntong hininga. Saan niya kaya hinuhugot ang ganoong klaseng kumpiyansa? Kailanman ay hindi niya maiintindihan ang paminsan-minsang kahambugan nito. Gayunpaman, isang maliit na ginhawa na ang binibini pala ay may mabuting kalooban. Dahil medyo gamaan na ang kanyang pakiramdam, nagtanong si Belinda sa mas kalmadong boses. Siya nga po pala, narinig ko pong malapit na siyang ikasal. Totoo po ba iyon? Kahit may karamdaman siya, itinuloy pa rin ang kasal. Hindi mabilang na mga mata ang nakasubaybay sa bawat kilos ng pamilya ng Marquess ng Branford. Ang balita na malapit ng ikasal ang anak ng Marquess ay kalat na sa buong kabisera. Maging ang grupo ni Ghislaine, na hindi pa naman katagalan sa lungsod, ay narinig na ito. Bilang tugon sa tanong ni Belinda, sumagot ang mayordomo na may bahid ng pagkainis sa boses. Sa totoo lang, kung hindi lang dahil sa kanyang kalusugan, hindi namin kailanman ikokonsidera ang pagpapakasal sa pamilyang iyon. Ang batang kamahalan na kanyang pakakasalan ay kilalang-kilala sa pagiging bulakbol sa kabisera. Ahem, hindi ko na dapat sinasabi ito. Kaya dahil sa sakit niya, napipilitan siyang magpakasal sa taong hindi niya gusto. Hindi lang naman dahil doon. Hindi tinapos ng mayordomo ang kanyang sasabihin, tila nag-aalangan. Napailing na lamang si Claude sa kanyang isipan at sinubukang ibahin ang usapan. Pero mukha naman siyang mabait na tao. Sigurado akong magkakasundo sila ng kanyang mapapangasawa. Isang malaking biyaya para sa pamilya ng Marquess ang pagkakaroon ng isang tulad niya. Hahaha, ang mayordomo, na kanina'y walang katapusan ng papuri kay Rosalyn, ay biglang nagdilim ang mukha sa mga salitang iyon. Panipi tuldok tuldok tuldok. Dati, panipi tuldok 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 tandang pananong panipi. Bago pa man makapagtanong si Claude kung ano ang ibig niyang sabihin, nakarating na ang grupo sa tapat ng silid ni Rosalyn. Talk, talk. Maingat na kumatok ang mayordomo sa pinto. Isang mahinang boses ang narinig mula sa loob. Panipi tuldok tuldok tuldok. Anong kailangan ninyo? Hindi pa oras ng pagkain. Agad na naramdaman ni Claude na may mali nang marinig niya ang boses.
Ang mababa at tila pinipigilang tono, na may dalang hindi maipaliwanag na sama ng loob at galit, ay nagbigay ng kilabot sa kanya. May mali, bakit ganyan ang boses niya? Hindi lang si Claude ang nakapansin sa kakaibang iyon. Maging si Ghislaine ay kumunat ang noo at itinaas ang ulo. Ang mayordomo, na sinubukang alisin ang alang-inang katahimikan, ay tumikim at nagsalita ng malakas. May mga bisita po kayo. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Mga bisita, inutusan po ng Marquez ang isang tao na suriin ang inyong balat. Si Baron Fenris po. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Paalisin mo sila. Inis na sabi niya. Ngunit hindi basta-basta pwedeng paalisan ng mayordomo ang mga bisita. Nauna nang nagutos ang Marquez na simulan ni Ghislaine ang paggamot. Walang sinuman sa mansyon ang maaaring sumuway sa utos na iyon, kahit pa si Rosaline mismo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ng mayordomo bago nagsalitang muli. Utos po ito ng Marquez. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Sinabi kong paalisin mo sila. Paumanhin po. Bubuksan ko na ang pinto. Lahat kayo, mag-ingat. Ha! Mag-ingat saan, Aber? Mariing ipinikit ng mayordomo ang kanyang mga mata at biglaang itinulak ng malakas ang pinto. Pagkatapos ay mabilis siyang nagtago sa likod nito. Ang mga alipin na nakasunod ay mabilis ding nagsiksikan sa likod ng mayordomo. Whoosh! Sa pagbukas pa lang ng pinto, isang bagay ang mabilis na lumipad palabas mula sa madilim na silid. Ha! Bahagyang itinigil ni Ghislaine ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay pinaghalong pagkalito at hindi paniniwala. Ang bagay na direktang lumipad patungo sa kanya ay dumaan lamang sa gilid ng kanyang mukha at tumuloy kay Claude, na nakatayo sa likuran niya. Og! Napapikit si Claude sa gulat. Sa kabutihang palad, mabilis na nasalo ni Wendy ang lumilipad na bagay mula sa ere. Isang kandelero. Hawak ni Wendy ang isang magarbong kandelero na pinalamutian ng mga detalyadong disenyo. Kung tumama iyon sa mukha ni Claude, tiyak na malubha siyang masasaktan. Isang tuyong tawa ang kumawala sa kanya, ganap na natigilan. Anong nangyayari? Hindi ba dapat ay mahinhin at mabait siya? Malayo sa pagiging isang anghel, ito ay isang marahas na pagbati na magpapaisip sa sinuman tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Ang mga marangal na binibini ay hindi kailanman gagawin ng ganito sa harap ng iba. Ang ganitong asal ay hindi lamang kasiraan sa kanilang sarili, kundi pati na rin kahihiyan sa kanilang buong pamilya. Pero heto ang anak ng Marquez, ginagawa ang isang bagay na kaiyahiya ng walang pakialam. Ang mayordomo, na halatang napahiya, ay sunod-sunod na umubo at sinubukang magpaliwanag. Ahem, hindi naman po siya karaniwang ganyan. Medyo mainiton lang po ang ulo niya nitong mga nakaraang araw. Sa paraan ng pagbukas niya ng pinto at sa natural niyang pag-ilag, mukhang hindi ito ang unang beses, isip ni Claude. Ang mga alipin ay nagsisiksikan sa likod ng mayordomo, nanginginig sa takot. Habang pinaningkitan ni Claude ng mata ang mayordomo, dahan-dahan itong iniwas ang tingin at ibinaba ang ulo. Akmang hihingi na sana ng paliwanag si Claude ng isang matinis na boses ang umalangaw mula sa loob ng silid. Sinabi kong umalis na kayo. Anong gamutan ngayon? Pabayaan niyo na lang ako. Swoosh! Sunod-sunod na lumipad ang mga bagay mula sa madilim na silid, mga kandelero, libro, tasa, mangkok, mga litrato, porselana, insensaryo, at kahit anong bagay na may bigat para makasakit. Ang mayordomo at mga alipin ay nanatiling nakasiksik sa gilid ng pinto, malayo sa mga lumilipad na bagay, habang lahat ng ito ay direktang patungo sa grupo ni Ghislaine. Ngunit hindi sila mga ordinaryong tao, isa-isa nilang iniwasan o sinalag ang bawat bagay na dumarating. Hindi nagtagal, isang boses na puno ng pagkasindik at pagkabigo ang narinig mula sa loob ng silid. Sino ba kayo? Anong kailangan nyo? Gusto nyo bang mamatay? Umalis kayo rito bago ko kayo pagpira-piresuhin. Mayordomo, anong ginagawa mo? Tawagin mo ang mga sundalo. Mula sa bibig ng isang taong sinasabing mahinhin at hindi nagsasalita ng masakit, lumabas ang isang banta na pagpira-piresuhin ang mga tao. Malinaw na hindi siya baguhan pagdating sa pagmumura. Tunay na natigilan si Ghislaine sa hindi inaasahang sitwasyon. Sa mga tala na nakita niya sa kanyang nakaraang buhay, walang nabanggit na si Rosaline Branford ay may ganito kasamang ugali. Bagamat iba-iba ang dahilan, lahat sila ay tulad ni Ghislaine,
nakatingin sa mayordomo na may mga ekspresyong hindi makapaniwala. Lihim na isinara muli ng mayordomo ang pinto at tumikim. Ahem, bigyan natin ng sandali ang binibini upang kumalma. Si Claude, na hindi na nakapagpigil, ay nagprotesta. Sandali nga, hindi ba sabi mo mabait siya at mahinhin? At hindi siya nagsasalita ng masakit. Panipi tuldok. Dati po iyon. Ano, bago po siya nagkasakit, tunay po siyang parang isang anghel. Sinasabi ko sa inyo, wow, hindi ka panipaniwala. Dahil sa kalmado at direktang tono ng mayordomo, lalo siyang naging tila walang kahihiyan. Walang masabi si Claude, tulala sa kabaliwan ng sitwasyon. Sa kabila ng terribleng ugali ng binibini, bulag pa rin itong kinakampihan ng mayordomo dahil lamang siya ang pinaglilingkuran nito. Pagkaraan ng ilang sandali, tumahimik ang gulo sa loob. Isang alang-inang ngiti ang ibinigay ng mayordomo. Siguro'y kalmado na siya ngayon. Dahan-dahan at maingat na binuksan ng mayordomo ang pinto. Sa pagkakataong ito, wala nang lumipad na bagay. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang grupo ni Ghislaine at maingat na sinilip ang sitwasyon sa loob ng silid. Isang babae ang nakatayo sa dilim, nakatalikod sa liwanag. Suot niya ay simple at payak na damit na hindi angkop sa katayuan ng isang anak ng Marquez. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang maskara, at may suot siyang mga guwantes sa kanyang mga kamay. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kanyang maskara, at sa likod nito ay kitang-kita ang isang pares ng matatalim at nanlilisik na mga mata na nakatitig sa kanila. Lahat sila ay napalunok ng laway, walang lakas ng loob na. Humakbang papasok. Dahan-daang nagsalita si Rosalyn, ang kanyang boses ay mabigat sa pinipigilang emosyon, na pumuno sa madilim na silid. Umalis na kayo. Bago ko kayo patayin lahat. Tila isang babalang nagpatindig ng balahibo ang bumalot sa silid, nag-iwan ng alinlangan sa mukha ng bawat isa kung paano ba dapat tumugon. Ngunit hindi ito ininda ni Ghislaine. Sa halip, binaliwala niya ang babala at buo ang loob na humakbang papasok sa silid. Agad na sumalubong sa kanya ang isang kwartong malayong-malayo sa karangyan na inaasahan para sa isang binibini mula sa isang makapangyarihang pamilya. Napabayan, kulog, at may mabigat na hangin ng kalungkutan. Sa ganitong lugar siya nakatira. Hindi maiwasang itanong ni Ghislaine sa kanyang sarili. Tila ba nabasa ng mayordomo ang kanyang iniisip? Bahagyang nanigas ang ekspresyon nito, worry nahihiya sa karukhaang ipinapakita nila sa grupo ni Ghislaine. Binibini, magalang na wika ng mayordomo, utos po ito ng Marquez. Sa loob ng susunod na 2 linggo, si Baron Fenris po ang gagamot sa inyong karamdaman sa balat. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Siya po ay may malawak na kaalaman sa medisina at mga halamang gamot. Katunayan, siya mismo ang gumagawa ng mga pampaganda na sikat ngayon sa kabisera. Katahimikan pa rin. Sa kabila ng patuloy na paliwanag ng mayordomo, tanging mabibigat na paghinga lamang ang isinagot ni Rosalyn. Kahit pa natatakpan ng maskara ang kanyang mukha, ramdam na ramdam sa hangin ang bigat ng kanyang saloobin. Napailing na lamang si Ghislaine sa kanyang nasasaksihan. Wala akong nabasa sa mga talaan na ganito ang naging buhay niya. Sa bagay, hindi naman ito ang uri ng kwento na ipagkakalat. Siguradong sinikreto nila ito ng husto. Kakaunti lamang ang impormasyong nakita niya tungkol kay Rosalyn sa mga talaan mula sa kanyang nakaraang buhay. Ang madalas lang na nababanggit ay namuhay itong tahimik at malayo sa lahat matapos ikasal. At ang mga natitirang tala ay nagsasabi lamang ng kanyang dating kabaitan at kahinahunan, tulad ng inilarawan ng mayordomo. Wala na akong pakialam doon. Ang mahalaga ay magamot ko siya, at pagkatapos nito, hindi na kami magkikita pa. Tumikim si Ghislaine at sinubukang magsalita sa pinakamalumanay na tinig. Ako si Ghislaine. Simula ngayon, ako na ang gagamot sa iyong karamdaman. Bago pa man niya matapos ang sasabihin, pinutol siya ni Rosalyn sa isang tinig na sinlamig ng yelo. Hindi ko kailangan yan, kaya umalis na kayo. Napakalamig ng kanyang tono. Halos dapat pang ang ipagpasalamat na gumagamit pa rin siya ng magagalang na pananalita, kahit pa isang maharlika ang kanyang kinakausap. Tahimik na tinitigan ni Ghislaine ang kanyang mga mata. Ang mga mata ni Rosalyn ay nag-aalab sa sama ng loob at puot. Hindi maganda to. Isang pinaghalong pagkasuklam sa sarili at mga hindi nalutas na problema ang nagpadilim sa kanyang puso, na ngayon ay nasusunog sa itim na kawalan ng pag-asa.
Sanay nang makakita si Ghislaine ng mga taong may ganoong klaseng mga mata. At kapag ang mga taong ito ay sumabog matapos kimkimin ang lahat, marami silang isinasama sa kanilang pagbagsak. Pero mukhang napipigilan pa niya ang kanyang sarili. Kahit sa dati niyang buhay, wala namang tala na si Rosaline ay nawala sa katinoan at pumatay ng kung sino-sino. Marahil ang pag-iisa niya ng ganito ang paraan niya upang maiwasan ang mga ganoong pangyayari. Kahit na, sobra-sobra pa rin ang reaksyon niya. Ang isang taong may karamdaman ay karaniwang kakapit sa pag-asang gumaling, kahit sa pinakamaliit na pagkakataon. Walang katuturan na tumanggi siya ng ganito kat hindi. Tila naramdaman ng mayordomo ang pagkalito ni Ghislaine, kaya't nagsalita ito sa tinig na puno ng pait. Labis na po ang pinagdaan ng hirap, ng binibini sa mga nakaraang gamutan. Kaya po siya nagkakaganyan. Naintindihan ni Ghislaine ang hindi sinabi ng mayordomo at napailing. Dahil sa mga walang kwentang yon, pati ako na ngayon lang niya nakikita ay hindi niya mapagkatiwalaan. Naiintindihan niya ang nararamdaman ni Rosaline. Ang takot na mabuhay na may permanenteng pinsala mula sa isang palpak na gamutan ay maaaring mas masahol pa sa kamatayan. Wala nang magagawa, kailangan ko munang makuha ang tiwala niya. Lintik na mga baguhan yan, palaging nag-iiwan ng gulo. Pilit na ngumiti si Ghislaine at nagsalita. Marami po kayong pinagdaanan, binibini. Ngunit iba ako sa mga doktor na yon. Bahagyang itiningala ni Rosaline ang kanyang ulo at nagtanong, at paano ka naman naiiba? Itataya ko ang buhay ko para sa paggamot na ito. Ha! Seryoso ang mga salita ni Ghislaine, ngunit isang mapanuyang tawa lamang ang isinukli sa kanya. Hindi man lang sinubukang itago ni Rosaline ang kanyang pagkasuklam, nanginginig pa ang kanyang mga balikat sa pagtawa, bago nagsalita sa matalas na tono. Makinig ka, Baron. Sa tingin mo ba, walang sinuman sa mga doktor na yun ang nagtaya ng kanilang buhay? Katahimikan. Lahat sila, na naghahangad ng yaman at katanyagan, ay iisa lang ang sinabi. Itataya ko ang aking buhay upang pagalingin ang sakit ng binibini. Katahimikan. Gusto mo bang sabihin ko sa'yo kung paano sila lahat namatay? Hindi na napigilan ang namumuong galit, sa wakas ay itinaas na ni Rosaline ang kanyang boses. Itinuro niya ang kanyang daliri sa dibdib ni Ghislaine habang nagpapatuloy. Dahil lang sa maganda ang takbo ng negosyo mo sa pampaganda, akala mo kung sino kang pambihira at espesyal na tao. Nagkakamali ka. Ang buhay mo ay walang pinagkaiba sa mga tirang pagkain na itinatapon ko. Kahit itaya mo pa yan, wala yang halaga. Binibini. Pakiusap, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Sigaw ng mayordomo, pinagpapawisan na sa nerbiyos dahil sa kawalang galang ng kanyang amo. Ngunit hindi siya pinansin nito at nagpatuloy sa pangungutya. Ay, may isang pagkakaiba pala. Walang sinuman sa kanila ang isang maharlikang doktor. Ikaw ang magiging unang maharlika na mapuputulan ng ulo. Mukhang magiging kawili-wili yun. Natahimik ang paligid dahil sa sinabing iyon ni Rosaline. Sabagay, kahit isa ka pang maharlika, isa ka lang namang kaawa-awang nilalang na gumagawa at nagbebenta ng pampaganda. Wala akong nakikitang problema kung mamatay ka. Ano sa tingin mo? Tila hindi na niya nakikita ang sariling katayuan, ang sitwasyon, o ang mga taong nakapaligid sa kanya. Natigilan si Ghislaine, halos hindi makahanap ng pagkakataong sumingit sa walang tigil na pagbuga ng masasakit na salita. Sa akin ba niya ibinubuntan ang galit niya? Walang duda na iniiwasan siya ng mga tao sa loob ng mahabang panahon, kaya't wala siyang mapaglabasan ng kanyang mga kinikimkim na sama ng loob. Hindi naman ito lubusang hindi maintindihan. Ngunit sa tabi ni Ghislaine ay si Belinda, na hindi na kayang manahimik lamang habang nilalapastangan ang kanyang amo. Binibini, sobra na po ang inyong mga sinasabi. Ano po ba ang ginawang masama ng aming amo para pagsalitaan ninyo siya ng ganito sa una pa lamang ninyong pagkikita? Humakbang siya pasulong, itinaas ang kanyang boses bilang pagtutol. Ibinaling ni Rosaline ang kanyang tingin kay Belinda. Isang titig na matagal at walang kibo, bago biglang bumigat ang kanyang paghinga. Sa puot na bumabalot sa mga mata ni Rosaline, napawrong si Belinda sa takot. Nagkamali yata ako. Sana nanahimik na lang ako, pagsisisi niya sa kanyang isipan. Huli na nang mapagtanto rin ni Ghislaine ang problema. Maingat niyang pinakiramdaman ang kalagayan ni Rosaline. Sa sandaling iyon, ang kutis ni Belinda ay kumikinang, resulta ng masugid na pag-aalaga gamit ang mga pampaganda.
Si Rosalyn, nalugmok na sa problema sa sariling balat, ay tiyak na lalong mag-iinit ang ulo sa pagkakita sa isang taong may perpektong kutis. Mabilis na pumagitna si Ghislaine sa dalawa, pilit nang umingiti. Haha, binibini, pakiusap, makinig po muna kayo sa akin. Lumabas kayo. Hindi, pakiusap, huwag po kayong magkaganito. Narito ako upang gamutin. Lumabas kayo. Ang sabi ko, lumabas. Sumigaw si Rosalyn at nagsimulang maghagis ng kung ano-anong gamit sa loob ng silid. Dali-daling hinawakan ng mayordomo ang braso ni Ghislaine at hinayla siya papalabas ng pinto. Siguro po mas mabuting umalis muna tayo sa ngayon. Baka mas magandang bumalik na lang kapag medyo hamupa na ang galit ng binibini. Oo, mabuting ideya yan. Habang iniiwasan ang ilang lumilipad na bagay, mabilis na umatras si Ghislaine palabas ng silid. Blag! Kahit na nakasara na ang pinto, patuloy na umalangaw mula sa loob ang mga tunog ng mga nababasag na gamit. Habang kinakamot ang kanyang baba, bakas sa mukha ni Ghislaine ang pagkabahala. Kailangan ko muna siyang pakalmayan para man lang makausap ko siya bago ko masimulan ang gamutan. Dapat bumalik ka na lang. Paano mo naman gagawin yun sa taong nasa ganoong estado? Hindi ka man lang makalapit. Kahit ang Marquess ng Branford ay walang masasabi kung siya mismo ang tatanggi sa gamutan, sabi ni Claude. Tumango ang iba bilang pagsang-ayon sa sentimiento ni Claude. Ngunit umiling si Ghislaine. Hindi yan pwede. Walang garantiya na pababayaan na lang siya. May layunin siya kung bakit siya naparito, at hindi siya maaaring sumuko matapos tanggihan ng isang beses. Napailing si Claude sa pagkadismaya. Paano mo naman kukumbinsihin ang isang tulad niya? Dahil sa dami ng pinagdaanan niya, puno na siya ng kawalan ng tiwala. Hindi na yan nakikinig sa katwiran. Kaya nga kailangan ko muna siyang pakalmayan. Sa tingin mo posible yan? Mukha na siyang nabubulok mula sa loob dahil sa sakit na yan. Kailangan kong subukang kausapin siya. Sinubukan mo na, at hindi umubra. Sumimangot si Ghislaine at masamang tinitigan si Claude, na napaiwas ng tingin at nagkunwaring may ibang pinagkakaabalahan. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, tumango si Ghislaine, tila isang solusyon ang pumasok sa kanyang isip. Pipilitin natin ang gamutan sa kanya. Napailing ang lahat, tila hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Si Belinda, na naghahanap ng paglilinaw, ay muling nagtanong. Ano po ang sinabi ninyo? Ang sabi ko, pipigilan natin siya at isasagawa ang gamutan ng sapilitan. Talaga po bang ayos lang yun? May pahintulot naman tayo, kaya anong problema? Ipapakita ko na lang sa kanya ang resulta. Tama ba? Bumaling si Ghislaine sa mayordomo, naghahanap ng pagsang-ayon. Utol-utol na sumagot ang mayordomo. Pero ang sapilitan po ay medyo, paano kung bigyan muna natin ng panahon para makumbinsi siya? Alang-inong mungkahi ng mayordomo, masyado siyang nagwawala ngayon para kausapin. Kailan ko naman siya kukumbinsihin? 2 linggo lang ang meron tayo, sambit ni Ghislaine. Sabagay, tama po kayo, pero hindi tayo pwedeng umupo na lang at maghintay sa wala sa loob ng 2 linggo at mabaigo sa huli. Ako na ang bahala, kaya makipagtulungan na lang kayo. Hindi naman kayo ang mananagot sa buhay namin, di ba? Naiintindihan ko po. Sa pag-aatubiling pagsang-ayon ng mayordomo, wala nang makakapigil pa sa kanya. Agad na nagsimulang mag-utos si Ghislaine. Mabuti, una, pag-usapan natin ang mga sangkap na kakailanganin natin. Pumunta ka at bumili ng sapat na pinakamataas na kalidad ng ugat ng mandragora para sa kanyang 2 beses na pag-inom sa isang araw. Uga ng mandragora, hindi lang ang mayordomo, kundi pati na rin ang iba pa sa paligid ay nagulat sa kanya. Ang ugat ng mandragora ay kilala bilang pampalakas, ngunit karaniwan itong iniinom ng mga lalaki. Ang umiiral na paniniwala ay ang malakas na epektong nagpapainit nito ay nakakasama sa mga babae. Kahit nahuhulaan ni Ghislaine ang mga pagdududa sa isipan ng lahat, hindi na siya nag-abalang magpaliwanag at ipinagpatuloy ang kanyang sasabihin. Oo, mahalaga ito para sa paggamot sa binibini ng Marquess. Kasabay niyan, kumuha ka na rin ng iba pang mga halamang gamot. Ang mayordomo, na may nag-aalalang ekspresyon, ay tumango. Dahil nagbigay na ng pahintulot ang Marquess ng Branford, wala nang saysay na tumutol pa. Karamihan sa mga sangkap na hiniling ni Ghislaine ay bihira at mahal.
Ngunit wala pang kalahating araw, nakuha at nailuto na ng sambahayan ng Marquez ang lahat ng ito, na muling nagpakita ng napakalaking yaman at impluensya ng pamilya Branford. Habang maingat niyang sinusuri ang pinakuloang gamot, muling humanga si Ghislaine. Sige, puntahan na natin ang binibini. Maingat na nagtanong si Belinda, pero paano po tayo papasok sa silid? Kung hindi niya bubuksan ang pinto, wala po tayong magagawa, di ba? Kung ayaw niya, sisirain natin. Pero pangit tingnan, kaya siguro subukan muna ng mayordomo. Ako po, gulat na napatingin ang mayordomo kay Ghislaine. Sino pa ba? O dapat sabihin ko na lang sa Marquez na sumusuko na tayo? Handa ka bang managot para doon? Napabuntong hininga ang mayordomo at tumanggaw na lang bilang pagsang-ayon. Muling nagtipon ang grupo at nagtungo sa silid ni Rosalyn. Talk, talk. Sa sandaling kumatok ang mayordomo, isang iritadong boses ang sumigaw mula sa loob. Ano yun? Sinabi ko nang huwag kayong pupunta. Sa nanginginig na boses, sumagot ang mayordomo, nagdala po ako ng mga bagong tagapagsilbi para sa inyo, binibini. Ano? Sinong humingi niyan? Pero, kinakapos po sa tauhan ng sambahayan kamakailan, di po ba? Kaya po nagdala kami ng mga bago. Naisip po naming mas mabuting ipakilala sila sa inyo dahil sila ang mag-aasikaso sa inyong mga pangangailangan. Nagkaroon ng sandaling katahimikan mula kay Rosalyn. Kahit na nagkukulong siya sa kanyang silid upang iwasan ang mga tao, hindi niya maaaring iwasan ng tuluyan ang kanyang mga personal na katulong. Kailangan may maghanda ng kanyang pagkain, tubig pampaligo, at damit, pati na rin maglinis ng silid. Palaging sinusubukan ng mga katulong na tapusin ang kanilang mga gawain sa lalong madaling panahon, ngunit hindi kayang tiisin ni Rosalyn ang kanilang presensya kahit sa maikling sandali na iyon. Kapag may hindi siya nagustuhan, gaano man kaliit, ay nagwawala siya. Kaya naman, karaniwan na lang na ang mga tauhan, na pagod na sa kanyang mga pagsabog o hindi na makayanan ang stress, ay umaalis. Papasukin sila. Matapos ang mahabang pag-iisip, dumating ang maikling sagot ni Rosalyn. Dahan-dahang bumukas ang mahigpit na nakasarang pinto, at dalawang babae ang pumasok. Sila ay nakabihis ng maayos at elegante sa eksklusibong uniforme ng mga tagapagsilbi ng pamilya Branford, at may angking kilos ng kagandahang loob. Bahagya silang yumuko kay Rosalyn. Magandang araw po, ako po si Belinda. Ako naman po si Wendy. Ikinagagalak po naming maglingkod sa inyo. Habang dahan-dahang sinusuri ni Rosalyn ang kanilang mga mukha, namilipit ang kanyang ekspresyon sa galit. Anong kalokohan to? Sila ang mga babaeng kasama ng sinasabi nilang doktor kanina. At ngayon ay may lakas sila ng loob na magpakita bilang mga bagong tagapagsilbi. Ang kapangahasan ay hindi kapanipaniwala. Pinaglalaroan niyo ba ako? Gusto niyo na bang mamatay? Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tumayo si Rosalyn mula sa kanyang upuan. Ngunit kahit ganoon, hindi nawala ang ngiti sa mukha ni Belinda. Simula po, ngayong araw, pagsisilbihan namin kayo ng buong puso. Sanay po ako sa mga ganitong gawain. Pagsisilbihan ako, ano ba talaga ang ibig mong sabihin dyan? Magsisimula na po kami sa gamutan. Pakiusap, ihanda niyo na po ang inyong sarili. Ano, sinong nagbigay sa inyo ng pahintulot? Bago pa man matapos ni Rosalyn ang kanyang sasabihin, kumilos na sina Belinda at Wendy na parang kidlat. Sisimula na ng ating bida ang gamutan kay Rosalyn, kaya lang sa paanong paraan kaya niya ito gagawin, paliliguan si Rosalyn. Paiinumin, o ipapahid sa kanyang balat. Abangan, huwag po sana ninyong kalimutan ang mag-like, share, at mag-comment sa ating video. Maraming salamat.